kamusta mga kabataan at mga OFW na nasa abroad ngayon? Ako si Lan ng #WalkWithLan. At ngayong gabi, pag-uusapan natin ang malaking kaibahan sa pagitan ni na Pangulong Rodrigo Roa Duterte at VP Sara Duterte kumpara kay Bongbong Marcos, kay President Bongbong Marcos Jr. So ibig sabihin, pinagkukumpara po natin yung kasalukuyan kaysa noong panahon po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Noon, matapang po, no? Diretso, pro-bayan, walang takot. Walang paligoy-ligoy sa droga at krimen. Ngayon, parang nawawala ang direksyon. Inflation pa rin, mataas. Corruption scandals, lalong-lalo na yung mga flood control project na yan, di ba? No? Okay? At sa West Philippine Sea, parang sumusuko. This is not blind hate. Ito ay fact-based. Intellectual breakdown para sa inyo na gusto ng katotohanan. Kung OFW ka na nagpapadala ng pera sa pamilya habang iniisip ang kinabukasan ng bayan o kabataan na pagod na sa broken promises, manatili kayo. Let's dive in. Una, leadership style. Si Tatay Digong, change is coming. At dumating nga sa Davao, naging isa sa safest cities sa Asia. Bilang presidente, sinabi niya, I will kill criminals. Controversial, di ba? Oo, pero ang resulta, maraming Pinoy nagsabi na bawasan ng droga sa barangay namin. Approval rating niya, madalas 80% plus kahit sa pandemya. Di po ba? Si VP Sara Duterte naman, Inday Sara, pareho, matapang, pro-youth, kadiwa stores, education, push, at hindi natatakot magsalita laban sa mali, kahit sa gobyerno mismo. Kay BBM, bagong Pilipinas daw, pero sa totoo lang, parang walang bite. Sa surveys, approval niya, bumaksak. Minsan negative, net satisfaction. May ganun ba? Witty observation natin, noon, presidente natin parang action hero. Ngayon, parang rom-com lead na laging I'll think about it. Ay, nako. Under Duterte, mga kaibigan, poverty dropped significantly. Pre-COVID yan, from 23.5% to 16.7%. Under Marcos, inflation hit hard. Food prices soared. OFWs, mas mahal ang padala nyo sa bigas. Ano natin ngayon, pinaka-critical. West Philippine Sea. Si Duterte, independent foreign policy, pero hindi sumuko sa claims, Kahit flirt with China, prinotektahan niya ang soberenya. Hindi niya binigay ang EDCA sites ng buo. Si VP Sara naman, consistently pro-Philippines. First criticized excessive US pivot as provoking but always for national interest. Kay BBM, big pivot to US, more EDCA sites, Typhoon missiles, joint patrols, sounds strong, pero para sa marami, parang sumuko sa China confrontation. Chinese incursions continue, pero response, mild protest. Duterte's approach was pragmatic. No war with China, but no surrender. Marcos parang nagbigay ng leverage kay US without real gains for fishermen. OFWs in Middle East or Hong Kong. Imagine niyo if West Philippine Sea lost, mas mahirap ang future natin. Ngayon, noon, we will not compromise sovereignty. Ngayon, friends to all, pero parang enemy to none except our own fishermen. Ay nako, ang pag-usapan natin ng ekonomiya. Duterte's build. Infra boom. Economic growth steady. Train low, help low income. Drug war harsh but reduce crime perception. Si Bongbong Marcos, Maharlika Fund. Critics call it risky. Inflation management, slow. Flood control scandals. Corruption probes. Parang Farmally 2.0 daw. Para sa mga kabataan, Duterte era gave hope sa tunay na pagbabago. Marcos, promises of 6 to 8% GDP growth, pero in reality, unemployment persists, poverty not single digit yet. Para sa mga OFWs natin, Duterte push OWA reforms. Marcos, good intentions, pero inactions sa conflicts. Israel, Iran affecting Pinoys. VP Sara called it out, showing real concern. Duterte's drug war tragic, thousands dead. Yes, totoo yan. Pero supporter says it cleaned streets. Marcos distance but drug problem back. Shout out kay VP Sara Zimmerman Duterte. Despite feud, high satisfaction ratings. Mas mataas pa kay Bongbong Marcos sa ilang surveys. Bakit?
kasi hindi siya sumusuko. Nag-resign siya sa cabinet para hindi makompromiso. Suporta sa China friendly. No, it's balance. Pro-Pilipinas. She's the voice of the frustrated youth and OFWs. Walang takot mag-criticize. Mga kababayan sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Like nyo, share, comment, sino sa inyo mas bet, Duterte legacy or current? Drop your thoughts mga kaibigan. Mga kabataan at mga OFW na nanonood habang nagre-rest sa dorm o habang naghihintay ng flight, let's get real. FR lang, for real. With the latest numbers as of early 2026, hindi ito chismis. Ito ay surveys, official data at totoong developments. Una, approval at trust rating. Si Pangulong BBM sa SWSN 2025 survey, neutral lang, net satisfaction, -3, 40% satisfied, 43% dissatisfied. Sa ibang polls like Pulse Asia, December 2025, disapproval niya umabot sa 48% approval, 34% WR numero pa ng mga noong December 2025. Satisfaction niya bumagsak sa lowest since taking office, 21% lang daw approve. Compare kay VP sa Inday Sara, Pulse Asia December 2025, 56% approval, majority pa rin. Trust rating niya higher, slim positive pa rin despite everything. Bakit? Kasi consistent siya. Pro-bayan, hindi natatakot magsalita at ramdam ng tao na siya ang fighter. Si BBM parang nawawala ang momentum. Noon under Tatay Digong, approval madalas 80%. Ngayon parang bagong Pilipinas pero bagong problema. From strong man to strong complaints lang mga kaibigan. Okay, economy check inflation mababa na 2.0% January 2026 from 1.8% December 2025. Good news? Oo, pero bakit hindi ramdam ng tao? Kasi growth is slow. 2025 GDP below target, scandals like anomalous flood control projects, nagdadrag sa investor confidence. Corruption Perceptions Index 2025, worst ranking ever. 20% out of 182 para sa mga OFWs, remittances nyo pa rin lifeline. Pero kapag corruption scandals ang pera nyo sa bayan, parang nawawala sa tamang lugar. Under Duterte, infra boom with build, poverty down pre-COVID. Ngayon, promises of 6 to 8% growth, pero reality, weakest post-pandemic growth daw sa ilang reports. West Philippine Sea, pinaka-heartbreaking 2025 to 2026. Incidents continue, Chinese vessels shadowing joint, Philippines-US drills, water cannons pa rin sa fishermen, ramming attempts near Scarborough, Philippines-US ramping up deterrence, more EDCA sites. Pero para sa marami, parang reactive lang, hindi decisive tulad ni Tatay Digong. Okay, na pragmatic pero firm. Chinese embassy pa nga nagbabanta sa economic ties kapag pinuna sila. VP Sara consistently calls for sovereignty first. BBM's pivot to US sounds tough pero ongoing incursions. Fishermen natin pa rin ang talo. Para sa mga kabataan dreaming of a stable future at OFWs na umaasa sa bayan, paano kung mawala pa ang West Philippine Sea resources? At ang ICC case ng Tatay Digong, confirmation of charges hearing set for February 23 to 27, 2026. Malapit na yan mga kaibigan. So The Hague, fit to participate daw siya base sa medical experts. Hindi pa trial pero ito ang legacy battle. Supporters say political persecution. Critics says justice. Pero tignan nyo kahit sa gitna, legacy niya, safe streets, strong leadership, ramdam pa rin. Compare sa current scandals, ironic.
So anong lesson sa 2026 mga kaibigan? Noon matapang, results-driven, high trust. Ngayon, scandals of falling ratings, slow progress despite low inflation, VP Sara rising as the voice of the frustrated, higher ratings, real concern for people. Para sa inyo, napagod na sa hype without delivery. The Duterte way delivered tangible change. BBM parang stuck in I'll think about it mode. Kung kayo ay kabataan na gusto ng future na may bite, OFW na nagpapadala ng pera habang iniisip ang bayan, ito ang wake-up call. Pumili tayo ng leaders na hindi lang salita, kundi action. Okay o ngayon noon matapang, results-driven. Ngayon, promises, mga kaibigan, pero parang kulang sa aksyon. Para sa bayan, piliin natin ang katotohanan. See you next video. God bless Pilipinas at mabuhay po tayong lahat.